Interesado akong marinig yung take mo dito. May nakita akong post sa Reddit about the mamser culture in the In the Philippines. Philippines. Una, pagka binanggit ko sa yung title, ano tingin mo yung tinutukoy nun? Ano ba to? Sa mga LGBTQ ba to? Yan ang sabi. Yun yung binibingwit ko talaga. Oh, yung Hindi, mamser hindi, na hindi. ano. Hindi, yung pagkakaroon ng hierarchy. Oo. Okay, so ito yung post. I recently made the jump from the BPO world to a more corporate local company as a change manager. Change barya? Kaya nga, hindi ko rin alam eh. Oh. And apparently, I walked right into a cultural plot twist. During a meeting, I addressed a senior role from another business unit by their first name. No ma'am, no sir, just the name. You'd think I had committed a crime. The side eye I got was so sharp it could cut glass. At first I thought, okay, maybe I accidentally bruised someone's ego. But as I observed more, I realized it's actually the norm here. People above your pay grade are addressed as ma'am or sir, not just as a polite gesture, but as a privilege attached to their title. Coming from 11 years in the BPO industry, I've always worked with Western clients where titles stay on paper and everyone's a first name basis kind of person. So adjusting to the local hierarchy feels like trying to speak a new dialect of workplace etiquette. One where a single missing ma'am can change the tone of the room. It's tricky, especially in a role that depends so much on reading the room, understanding emotions, and getting buy-in. Anyone else ever had to recalibrate their communication style this way? So what's your thoughts on Oh, hierarchy? ang tanong ko lang dyan, ano ba tong empleyadong to? Nepo baby ba to? Or Bakit naman yun ang naisip kasi mo kagad? parang hindi siya dumaan sa... Kasi nga 11 years nga siya sa BPO. Pero kahit na, kasi ako di man ako nagtrabaho sa Pilipinas, pero alam ko yung ganun eh. Kasi nga, yun nga yung norm. I wouldn't say nepo baby siya. Pero, pagpasok niya sa workplace, eto kagad yung nakagisnan niya. Workplace na yun eh. Ay naintindihan ko yung sa mga teacher. Oh. Yon kasi, ibang authority figure yon. Dito, ang tinutukoy niya, hindi mo naman siya direktang boss. Boss siya ng Ibang ibang department. department. Or kahit nga, sabi natin, visiting lang na client eh. Oo. Sa atin, guno-gunon, di ba, pag alam nila mataas ang posisyon. Oo. Pero ang sasabi ko lang doon is parang, alam mo yung parang namulat lang siya sa, sabi natin, sa una niyang work. Pero kasi ako kasi, hindi mo na ako nag-work sa Pilipinas eh. Pero alam ko yung sa mga department store, kung paano ka anuhin ng mga tao. Sabi natin, nakikita mo kung paano makisalamuha yung mga professor sa ibang professor. Alam mo kahit na hindi ako nagtatrabaho doon, nakikita ko kung paano how the world works. Parang gulat na gulat siya. Yun lang yung ano ko Hindi doon kasi nga, Parang gulat na gulat to na, what ka doon? kung ikaw, colleague mo, ma'am, sir, gaganunin mo. Kasi, sanay ka sa norm na yun yung iniikutan nyo parehas. Siya, pagpasok niya, hindi yun yung norm. So, yun yung nakasanayan niya. Naintindihan ko yung mas bata ka pa, automatic authority figure, yung teacher, yung principal, yung professor, yun, mas madali siguro niya maintindihan. Pero sa work, na hindi ka naman direct reporting doon. She or he just give the vibe na parang galing siya sa isang well-off na family. Pero I'm just judging on how Ano naman? sinulat yung Reddit post na to. Di ba? Parang, alam mo yun, kung galing ka sa middle class na katulad ko, kahit daw trabaho, alam ko na parang gano'n yung situation sa work. Unless galing siya sa States. Pero sabi niya, nagtrabaho siya sa isang Western na BPO. BPO Yun na din. nga. Yun na nga yung parang Oh. basis ng experience niya. Yun yung simula ng working Pero experience ako, niya. sabi ko, kung ako galing ako sa Canada, nagtrabaho rito, tapos lumipat ako sa Philippines, doon ako pwede pang magulat. Kasi paglaki ko rito, nakita ko yung kumbaga 16 years old, for example, 16 years old ako, nagtatrabaho agad ako sa Tim Hortons. Kahit supervisor namin, walang sir, walang ma'am, walang hierarchy. Pero yung, sinasabi ko lang naman is, yung kahit hindi sa trabaho, makikita mo kung paano gumalaw ang mga tao sa Philippines.
Yun lang yung ano ko naman doon. Hindi, baka kaya nasasabi mo yan kasi syempre may lens ka nung galing ka sa Pilipinas eh. Baka kung dito ka lumaki, wala ka nung lens nung yun sa Philippines. Hindi, yun nga yun eh. Maninibago Kung ka. ang lens ko talaga is lumaki dito sa Canada, hindi ako, pagdating sa Philippines, tas ganyan yung ginawa sa akin, magugulat talaga ako kasi siya, parang gulat na gulat siya sa ginawa niyang ano eh. Ewan ko, Yun lang yung ano, pero I hindi guess, ako na ano sa pagkagulat niya. Kasi may ano siya eh, may pinanggalingan nga siya na 11 pwede years slip sa of the tongue BPO. lang, parang gano'n siguro. Hindi, yun nga yung nakasanayan niya. Kung ikukumpara mo kasi yun nga, hindi naman siya nagtrabaho nung ano niya eh. Kung baga 11 fresh. years, di ba sabi? 11 Oh, years. 11 Tagal years. din, Ang no? tagal din nun. May ingrain talaga sa yun. Yung sa pinanggalingan kong work, hindi ganun eh. Wala rin gano'n, walang hierarchy. Sumiser kami Doon sa dahil supervisor dyan. dahil pare-pares kaming nanggaling sa sa Philippines. Pero yung mga puti na mga big boss, pag dumating, first name ang ayaw address nilang, namin, yeah. ayaw nila. Parang feeling nila, tanda na nila. Yun yung lang sinasabi sa akin, I'm not that old. I'm not mister. Ang lagi ko nakukuha, I don't deserve getting called a sir. Ang sinasagot ko, but you ain't a ma'am though. Yeah. Napansin ko din kasi sa'yo, kunwari, kung nagkikwento ka, kahit di ko pa namimit yung kinikwento mo, first name mo siya i-address, sino yun? Kasi Hindi ko inisip ko lang related kaya yun, parang kampante ka na i-refer siya as first name, kahit di ko naman siya na-meet. Pero yun sa una kong work, na traditional siya na big conglomerate, pero Filipino conglomerate siya. Yun, prevalent din tong culture na to. Tapos Yung pagdating Mamser, dito, may kinontak akong manager ng kabilang branch, as in regional manager. Wala lang, parang normal. Ako, sino ba naman ako? Empleyado lang ako, lowest rank ako eh. Sa mga kasabayan ko, ako yung senior sa kanila. Pero, in a way, nasa pinamababang baitang pa ako. Tapos yung kinausap ko siya, parang wala casual lang. Hindi naman yung casual na super friendly. Of course, may authority pa rin siya. Ewan ko, siguro dahil ingrained na sa akin yun. Pero yun ang laking kaibahan nga ng Western work culture sa... Kasi yung mga nakakasama ko rin dito sa trabaho, di ba? Kumbaga, boss. Minsan, sir, ma'am. Kumbaga, huwag niyo akong i-boss. Boss niyo ako, pero, boss kami, pero ayoko tinatawag, lalo na pag sa harap ng ibang tao. Dito. Ang awkward, di ba? Ang awkward dito. Ang teknik ko dyan, kapag tinatawag akong boss, kahit pag Pilipino, kunyari mga contractor ko, tatawagan ako ng boss. Ang teknik ko, tinatawag ko rin silang boss. Okay, para ma-disarm. Parang, tas din nila uulitin. Akala ko yung sa dati ko kasing trabaho, yung sa warehouse, na maraming Pinoy. Pag mga hindi ko ka-close, yung hindi ko masyado nakakausap, pag i-address na ako niya, babatiin nila ako, boss. Pero magkapantay lang naman kami. Parang, nasita ko din dati niya ng misis ko. Bakit ko daw tatawagin na, kunwari, kahera. Ba't ko daw tatawagin ate? Ba't ko daw tatawagin kuya? Dito yan o sa Pilipinas? Kahit saan, parehas. Okay. Siyempre pag Pinoy. Ba't ko daw tatawagin? Anong dapat na, paano siya i-address? Ano sabi niya? Uy. Hindi, ano sabi ng, dapat i-address mo ng ate. Hindi, sabi wag ko nga daw i-address ng ate. Ano sabi ni, sabi ko sa kanya, ewan ko, Manilenya ka kasi. Ako, probinsyano ako eh, kaya sa amin yan eh. Anong sabi niya dapat i-address? Pangalan? Miss? Parang ganon, miss o mister. Parang yun naalala ko. Pero para sa akin, okay lang yun. Pero para sa akin kasi, walang pinag-ibayan sa ate, sa kuya, sa boss, sa ma'am, Manilenya ba yun? Yung pagiging Manilenya or Manilenyo ba yung pagtawag ng miss or mister? Ewan ko, tingin ko lang, sa stranger? Tingin ko lang kasi tayo mga probinsyano, mas tayo sa, sa hierarchy. Pwede. Kasi mas inclined tayo sa irespeto yung hierarchy. Siguro itong poster na to, feeling ko, yan. NCR, Manila. Okay. Kaya, siya, yung gulat na gulat siya sa work culture. Siguro, medyo nakababata din sa atin to, feeling ko. Pero malaking factor dyan, yung chunk ng work experience niya is Western environment yung niya. Kaya siya gulat na gulat. Pero, ito yung norm sa Philippines. Kahit hindi naman sa Philippines, alam ko, I think marami, sa Asian talaga, countries, malaking bagay ang sa mga kahit South America eh. South America? Oo, rin sila eh. Mexico. Respectful eh. Kahit nga hindi sa rank eh.
More on sa, Edad. sa edad. Sa Korea, di ba? Edad. South Korea. Hindi, kahit sa Japan. Edad. Senpai, Oo. kohai. Ano pa ba? Yung sa Japan, yung senpai at saka kohai na Paano kapag dynamic. kunyari parehas sila ng mas mataas, mas matanda to, pero sa taas posisyon mo? Tatawagin pa rin ba senpai? In a way, oo Meron pa rin, yata. may Meron respeto pa pa rin, di din, ba? oo. Oo. Parang kahit hindi ka nga makakarating doon sa posisyon na yun kung mas nakababata ka eh. Oh, parang Kadalasan, yun yung pagkakaintindi ko syempre, anime lang Oh. naman ang basis ko. Pero anong take mo sa momster culture natin? Yan ang medyo refreshing sa akin. Dahil kasi, in a way, yung mga nakakatanda, parang matik na ngayon sa mga boomer na na patanda ako, respetuhin mo ako. Yung, alam mo yung mga nakakaburawat na matanda, Oh. ng mga boomer, na wala ibang tama kundi sila. Ako, mayabang din ako eh. Pili ko, mas tama ako sa iyo eh. Pero, sige, pagtapatin natin yung points natin. Most of the time, nasa lugar ako. Sila yung wala sa lugar. Doon na sasanay sila. Tapos dadaanin nila sa mas marami ako alam sa'yo dahil mas marami na akong pinagdaanan eh. Parang debate tactic yung point of authority. Yun yung ginagamitan ka nila noon. Last resort na nila. Dahil expert ka dyan, mas may weight yung Salita argument mo. mo. Which is, most of the time, true. Pero kapag you're going only off of like anecdotal experience, na pinagdaanan mo lang ng sarili dahil lang matanda ka na, marami ka ng pinagdaanan, hindi naman applicable sa lahat yun eh. Oo. Tsaka kung yun yung mas okay sa workflow nyo yun yung ginagawa mo, di ba? Kasi usually naman pinagtatalunan eh. Workflow kasi sanay sila ganito. Oo. Hirap na baguhin. Dahil may iniiba ka, pupunahin nila. Hindi yun yung nakasanayan nila. Kung yun yung mas gumagana para sa iyo eh. Yeah. Kaya sobrang refreshing nung yung shoutouts kay Kuya Alan. Siya yung iilan sa mga boomer na gano'n na. Subscriber ba si Kuya Alan? Ewan ko kung nag-YouTube yun o ano man. Pero, nakikinig siya sa akin na parang disarmed ako na hindi ko kailangang itaas yung ihi ko. Gano'n naman minsan kailangan mo rin itaas yung ihi mo eh. Oo, to prove a point. To prove a point. Yeah, na, hindi pwedeng submissive, yung parang passive yung statement mo. Oo, kasi mamamayin ka ng mga matatanda eh. So, siya, pagka sobrang kampante ako na sabihin na, tanggapin na, ito, hindi ko alam yan, or kailangan kong matutunan yan, or mali ako sa ganyang bagay. Kasi siya, alam ko na ganun din siya sa akin. Hindi niya ginagamit yung edad niya sa akin kapag nagkikwentuhan kami na, ganun pala yun. Tapos pag siya mag-share nung alam ko naman minsan nasa akin din eh, na ini-invalidate ko din yung experience nila. Minsan boomer ka lang eh. Minsan ginaganon ko, or ganun tumatakbo sa isip ko. Pero mas maganda kasi yung palitan ng healthy nung conversation no? para parang ma-engage ka kapag disarming yung kausap. Kasi hindi niya ginagamit yung edad niya. Kasi minsan pag ganun, parang sige na nga. Sige na nga, matapos na lang yeah? Pero gagawin ko pa rin gusto kong gawin. Ikaw, I will still do my own para method. sa iyo eh. Ba't ka ba nakikialam? Ito nag-work sa akin eh. Yun ang something na gusto ko sa kay Kuya Alan. Kay Kuya Alan kasi nga refreshing. Pero yun yung something na nagugustuhan ko sa Western work culture na na-acknowledge nila na kahit nakababata ka, meron kang dinadala sa table na bago. Ikaw, anong mas trip mong galawan? Ayoko ng momster culture. Parang it doesn't, I don't know. Kasi pantay, maganda na yung how it works right now dito sa Canada eh. Yung parang walang title. May title kayo, yung position nyo sa trabaho. Pero kapag nag-uusap kayo, doon talaga, di ba? Kung kailangan siya, respectful pa rin. Kung meron kang sasabihin sa akin, kung mas nakataas ako sa'yo, respectful pa rin. Lalo na kapag yung meron kang i-request or meron kang i-suggest, hindi yung parang kung magsalita ka para kala mo mas mataas ka sa akin na kung dapat ganito tayo, hindi sa harapan pa ng maraming tao. Meron tamang way na parang i-execute mga bagay-bagay eh. Pero hindi kailangan magkaroon ng label para malaman ng ibang tao na mas mataas kunyari ako sa ibang tao. Puro postura lang hindi kailangan. Parang wala namang walang point na magkaroon ng title eh, sa totoo lang. Yung sir, ma'am, yung mister, yung boss, master. Ang dali i-ma'am, sir, or i-boss nung deserving ng ganun eh. Yun. Ako, sa experience ko dito, yung mga nakarating sa point na
pwede silang tawagin na ma'am or sir. Tapos hindi naman sila deserving. Alam nila sa sarili Alam nilang nila butaw eh. sila eh. Kadalasan hindi nila i-impose na tawagin silang ma'am or sir. Hindi Oo. sila popostura ng authority ng dahil sa ano nila. Dahil Yaya pa alam nga nila sila sa eh. sarili nila na butaw sila Oo. eh. Nakarating sila sa point na yun dahil sa seniority. Kahit hindi sa Pilipinas more on dala lang More ng on mga Pinoy talaga. na ano eh. Gusto nila yung recognition na May yung mas, validation yung na bigay validation na ng mataas, mataas ng kami. title. Hindi lang naman sa title yun, kahit doon sa mga achievement niya sa Masarap mga. yun naman talaga dahil na kung pinaghirapan mo, tsaka kung deserving ka, di ba? Alala ko dating ko dito, nagreretuhan ako eh. Sabi sa akin, "Uy, may single ka ba? Meron akong pamangkin sa Pilipinas." "Ano yun?" "Abogada." Sabi ko, "Anin ko yun." Kala ko madala dito, no? "Anin ko yung abogada." Ano naman, Pero kundi patingin mo mo na kami itsura. batch. Patingin na picture. Siyempre, di ko na sinabi Di yun. ko sabi. Yun na yung nasa isip ko, hindi ko na sinabi. Anin ko yan. Pero Sa yun nga, loob-loob ko. Pero, obsessed ang mga Pinoy sa titles. Title. Feeling ko hindi lang Pinoy eh. Mostly, Marami. parang Asian trait yan Asian, no? Lahat naman tayo meron tayong innate na kagustuhan na ma-validate yung natin eh. Ang weird lang talaga kapag nasanay ka, katulad sasabi nung poster kanina na kung nasabi natin, sanay nga siyang gano'n, tapos parang gulat na gulat siya, talagang di ba, parang kakaiba. Kakaiba Culture para sa shock. kanya. Culture shock. Culture shock siya. Pero sa situation natin, it's nice. Kasi katulad nga dito sa Canada, di ba? Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kahirap, pwede pa rin kayo kumain sa isang restaurant. Parehas na restaurant. Pwede kayong umorder ng parehas na pagkain. Ganun ka. Hindi mo feel yung social, yung separation ng social classes. Oo, kaya nga. Yun yung kagandahan dito sa West. Thank you, credit card. Thank you, credit card. Yes. Yeah. Thank you, Visa. Thank you, MasterCard. Thank you, Amex. Tap now, pay later. Worry about later. Yes. Sa mga ma'am sir dyan, Ang mga trans, gano'n. mga trans, Mga di sigurado. pwedeng Joke sir. lang. Yeah, sa mga mahihilig sa title nila, you deserve it. Naintindihan ko yung habol ng validation na depende sa stature mo sa ranggo mo, yung ganyan. Pero hindi mo naman pwede sabihing Pinoy trait yan eh. More on Asian trait Baka yan galing nga sa Spanish yan eh, sa Spain yan. Pero kung ano man yun, di ba? Kung ito yung bagay na that will help you na mag-strive even better para sa trabaho mo kasi gusto mong matawag na ma'am sir, go for it. You deserve it. Kung gusto mo rin ma-validate ka, di ba? Para mabawi mo sa ibang tao yung pakiramdam na to. Keep natin yung yung cycle na pangit. Okay lang yun. Nasimulan na eh. Ba't hindi ka babaguhin? ganun ka-special para kayong magbabago ng ikot ng gulo. Kaya nga, oo. Lumipat na lang sa ibang bansa. Yun lang yung madaling paraan. Kung sawa ka ng, ikaw yung tawag ng ma'am sir. Di ba, pag uwi mo sa Pilipinas, ikaw na agad tatawagin ma'am sir. Ay, galing Canada yan. Si ma'am, si sir. Di ba? So, yun lang. Yeah. Kilig naman. Yan lang. Edmond. 2X. And this is Twice the D. Imagination runs free.